Let us proceed now with the presentation or position of our resource persons. We have to start with Philippine Amusement Gaming Corporation. I believe you have a presentation today, Chairman Tenko. Yeah. Good morning, Chairman Erwin and senators present. Good morning to all. But before you start, Chairman, I just remind my colleagues that each and after the presentation of our resource person, then we may be able to ask. We have 10 minutes to do so. Like an opening statement later. Go ahead, go ahead. Oh, before you do that, please allow me to, I forgot, to allow my colleagues to give their opening statement. My opening statement, if with your indulgence, Mr. Chair, can I show a video, live video? That's Isabong. Real time, it's happening right now. It's been happening since last year. That's Isabong. And I think the source of that is located in Central Luzon, somewhere in Central Luzon. That's live. That's Isabong. Now, my question to the PNP ACG, are you aware of this? And the CICC, the Cybercrime Investigation Coordinating Center, as well as the anti-cybercrime of the NBI, especially the PNP. You were given 1.3 billion pesos in Intel funds last year, and this started last year pa. Yes, sir. We are aware of that, sir. Actually, So kung you were aware, ba't ninyo hinuli? Illegal to. that's online, sir. We have already submitted to the ICT and TCN CICC for the takedown, and continuous, sir, yung aming ano. When did you submit that to the DICT and CICC, you said, or PAGCOR? When was it submitted? Last year pa po ito. May I check, sir, with our data? May you check? You know na itong pag-uusapan natin at hindi mo pa alam pala kung kailan nyo pinorward. Yes, sir. This is very important kasi We're this is illegal. submitting every month, sir. Pinahinto na ito ni Presidente, itong Isabong, ni Yes, sir. PBBM. And yet, it exists since last year. At marami, Mr. Chair, ang nalululong dito. As a matter of fact, meron ng mga kabataan na nalulung dito na naman. May mga barbero, taxi driver habang nagmamaneho, nag-iisabong. Security guard na nasibak sa pwesto sa kanilang trabaho dahil nalulong sa isabong at nagsumbong yung mga misis sa action center ko. PNP, CICC, Mr. Chair, DICT, NBI. with the permission of General Asueta, sir. Yes, sir, we have monitored this and we have already taken steps. We have already asked the platforms to have it taken down. If you notice this particular feed, Mr. Chair, it already contains a modified version or a /1 version. Ibig po sabihin yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But No, this is live. yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platforms, they are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these illegal gaming platforms, Mr. Chair. But you know, Yusek Paraiso, na hindi dapat pinapakita ito. We agree, online Mr. Chair. Dahil bawal. We agree, Kaya Mr. nga, Chair. sabi ng PNP, since last year pa, tinimbre na raw sa inyo, tinimbre sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Why? Mr. Chair, Kasi we- sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP, meron pa nga dyan, nagtutungay sila ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at sa TODA, ng mga tricycle driver, hinuhuli nyo, pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. For the record, sir, dun sa ating isabong monitoring from July 2022 up to present, we have already monitored 7,814 platform or website, and 7,135 were already blocked by our internet service provider. Of course, Yeah, sir, yung sinasabi Yes, mo, sir. yung sinasabi mo, guerrilla, ito po yung pinakamalaki. At ang may-ari nito, kingpin na gambling lord sa Central Luzon. yes, sir. So hindi nyo sa kayang galawin?
Kingpin to, yung mga pinatake down nyo, yung mga guerrilla kung tawagin. You know the word guerrilla, tama? Yung maliliit lang, mga pipitsugin, pasulpot-sulpot. Pero ito, big time to. Kingpin to. Never na ginalaw to. Ever since the start, from the get-go, never na ginalaw ito. Kahit man lang kalabitin, never na kinalabit to. With the Itong site. indulgence of Senator Raffy, may I interject? Ito po, dun sa PNP, sa CICC, NBI, simula nung pinatigil po ito, hindi naman po nawala ang online sabong, illegal nga lang. Ang problema, tama po si Senator Raffy, sa Region 3, hindi po talaga matinag-tinag ito. Well, alam naman po natin kung sino ang nasa likod nito. Sa Region 4A, ganun din. Sa CAR, Cordillera, alam din ho ninyo, PNP, kung sino nagpapatakbo, politician din. Doon sa Region 3, pamilya ng politiko. Region 4, ganun din. May idea na kayo, tama naman ho si Senator Raffy. Anong ginagawa ng intelligence fund ninyo? Senator Raffy, go ahead. And amounting to 1.3 billion pesos. Sana pupunta yung intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. So, kung nagsasabi na totoo itong si General Asueta na inirefer na pala sa inyo, last year pa, and yet it's been how many months? 6 months? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, Ano ba, incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? Mr. Chair, we've been fighting this battle, Mr. Chair, to be fair to all law enforcement agencies and the capabilities of CICC. We've been asking and we've been taking down sites both from the social media platforms and from the internet. Sorry, sir, to interrupt, sir. Sorry, I'm sorry, Yusek. Yes, meron kayong mga dinown. Again, ulitin ko, yung mga dinown ninyo na sinumbong ng PNP, yun yung mga pipitsugin, yun yung mga guerrilla, kung tawagin. Alam niyo na yung term na guerrilla, di ba? Pero ito, yung pinakamalaki sa buong Pilipinas, hindi nyo kayang i-take down, na located sa Central Luzon. Na ang may-ari nito, kilala naman ninyo siguro kung sino siya, kingpin siya sa gambling. Mr. Chair, At hindi nyo magalaw-galaw. It's been going on for so many months. Mr. Chair, what we take down is what's referred to us by the PNP and our law enforcement agency as Okay, well so as... sandali lang. So PNP, hindi nyo nireport ito. Kasi ang sabi nyo, kung ano lang nireport daw ninyo, yun lang daw tinitake down nila. Para mapabilis na tayo. Yun nga, So sir. ito ba nirefer nyo sa PNP? Ay sa CICC? Yes, sir. Yes o no lang? Yes, sir. As mentioned by CICC, sir, ang modus ng ating itong mga... No, sir. Huwag kang magpasikot-sikot dyan. Yes, sir. Ito ba, itong site na ito, na pag-aari ng isang kingpin na gambling lord sa Central Luzon, ito na mismo, last year pa ito, nag-operate. Ito ba ay nirefer nyo sa CICC, itong mismong site na ito? Yes o no lang? Last year. Huwag kang magsinungaling. Let me check my record, sir. I'm not sure, sir, but based on our data, But? sir, 7,135. No, sir, I'm not talking about the 7,000, even 7 million, I don't care. Yes, sir. Okay, the numbers that you're giving me now, what I care about is this site. Itong pinakamalaki. Yung 7,000, yung mga guerrilla yun. Yung mapipitsugin yun, na kung sino-sino lang ang nagmamayari. Ito, ang mayari ito ay kingpin, big time gambling lord sa buong Pilipinas. Kilala mo ito kung sino siya? Yes, sir. Napatek... Yung banday lang, kaya hindi niya siya magalaw-galaw? Maraming sir napatek down from the sir. Pero kung nag-change siya agad, as mentioned by CICC, so yun yung... No, sir, he monitoring. never changed. Yan pa rin yung site since last year. Mr. Chair, with the permission of the Chair. Mr. Chair, if this is, just to elaborate on what General Asueta is saying, napatake down namin to particular company na to po. Pero nung pinatake down namin, nagbago siya ng site, nagkaroon lang siya sa /1. Just to emphasize and just to illustrate, Mr. Chair, within the day, mapapatake down namin itong particular site na to. So can you take it down right now, today? Yes, Okay. Mr. Chair. And then, Kung wala palang hearing, hindi naman matitake down. No, Mr. Chair. Kaya nga, we rely on what's being reported to us at saka yung monitor natin. Ang nangyayari po kasi, pag tinake down natin, gumagawa sila ng bago site, nire-redirect nila doon yung mga nila. Then, sundan nyo. Yes, Mr. Chair. Trabaho nyo po yun eh. Yes, Mr. Chair. At may intel funds yung PNP for that.
So kung sila ay nag-open ng another site, sundan nyo, ipasara nyo ulit. Ganun lang yon. Yes, Mr. Chair. At alam mo naman pala, nag-open ulit sila. So aware ka, and yet you're not doing anything about it. Mr. Chair, nagte-threat monitoring center ho tayo. Tapos sinusundan namin yung mga sites na yan. Minsan kasi binabago yung mga pangalan, minsan binabago, nag-i-slash 1 na po sila. Alright, that's it for now. Mamaya na lang yung mga sunod na katanungan ko. That's just my opening statement. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Raffy. Total, ikaw naman yung mauna na magtanong after your presentation of PAGCOR. Let's give Senator Win Gatchalian, if you have any opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, dalawang bagay lang po. Unang-una, sundan ko lang po yung sinabi ni Senator Raffy. Nung tinitignan ho namin yung mga online gambling sites, meron din ho kaming nakitang e-sabong gambling sites as of yesterday. Ito po yung pa-flash ho namin. Ito po yung sw418.com. Kahapon lang ho to. In fact, live siya, pwedeng pumasok, pwedeng tumaya. Pero nung binalikan ho ng staff namin this morning, nung natunugan pong merong hearing ngayon, nawala na ho yung website. No? So, ibig sabihin ho, itong mga online e-sabong, lagana pa rin at pwede hong pasukan. Kaya pareho ho yung nakita ho namin ni Senator Raffy na itong ganitong mga websites at platform ay meron pa rin at accessible sa ating mga kababayan. May takot naman sila dahil nung nagkaroon ng hearing, natakot. Pero I'm sure tapos ng hearing, balik na naman ang ligaya. No? So, gusto rin ho namin malaman sa ating mga enforcement agencies bakit meron po hong ganito. No? Sa laki ho ng budget na ibinibigay ho natin for intelligence funds, for cybercrime prevention, bakit ho yung simpleng e-sabong na illegal ho sa ating bansa ay laganap pa rin at namamayagpag pa rin sa ating bansa. Pangalawa po, nakita ko rin po, ito naman ay tungkol sa yung sa e-gaming or sa e-gambling or online gambling. Nakita ko rin po na mayroon ho tayong mga bagong regulasyon na inilabas po ang PAGCOR. At gusto ho natin malaman kung itong mga bagong regulasyon ay masusing ipinapatupad po sa pamamagitan po ng regulation at yung mga kababayan natin na hindi dapat nagsusugal, no? Tulad po ng mga government agencies, tulad po ng mga taong hindi ho maliit lang po ang kinikita, tulad po yung mga taong na-addict sa online gambling o sa pagsusugal, dapat ho hindi ho sila pinapayagang magsugal. Nakita ko na, papakita ko na, nakita ko na malaki po ang kinikita ng gobyerno. Tama ho yun, pero yung kita, hindi ho natin pwedeng isakripisyo, isalang-alang ang kapakanan o moralidad ng ating mga kababayan. No? Dahil kung ang mahirap nating kababayan nalulong sa online gambling dahil napakabilis po magsugal, problema ho yan ng buong lipunan. Kaya, Mr. Chairman, yun naman po ang gusto kong malaman mamaya as we go along the hearing. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Sherwin. Paalala ko lamang po sa ating mga otoridad, law enforcement agencies. Malaki yung pera nawawala sa gobyerno dahil ito po illegal. Hindi po nakakapag-remit sa PAGCOR, hindi nagbabayad ng taxes. So, kailangan siguro talagang we have to end this. Unfair din po naman doon sa mga legit na mga online gaming sites, gambling sites na nakaregister sa PAGCOR, nagbabayad ng buwis. Ito mga ito, gusto libre. So sayang ho, dapat we have to be fair, di po ba? Nagbabayad ito mga ito, tagatapos sila, libre sila sa mga buwis. But anyway, to continue, please, Chairman Tenko, please make a presentation. Gaano kahaba po ba yan? 10 minutes po, Alright, go ahead. Mr. Chair. Magandang umaga po muli sa lahat. Sa umaga pong ito, gusto ko lang po namin i-update ang committee tungkol sa mga amin pong mga regulatory measures magsimula po nung nakaraang hearing natin. Ano na po ang mga nagagawa
ano po ang ginagawa ng PAGCOR sa pangkasalukuyan para po maiayos at mailagay sa tama ang online gaming industry sa ating bansa sa pangkasalukuyan. Kung papahintulutan niyo po ako, Senator Chairman, akin pong hihilingin si Attorney Jessa Fernandez na siyang umpisa at magbigay ng presentation ng PAGCOR dito po sa aming mga ginawa at update magsimula po nung mga nakaraang hearing natin. Maraming salamat po. Attorney Jessa Go ahead, Fernandez po. Attorney Fernandez.